Good evening po, I'm Dr. Geraldine Zamora and may ilang mga rheumatology patients na rin po kasi ako na kumonsulta today dahil nagka-COVID po sila, no? Nag-positive po yung COVID test either today, yesterday, the other day. So, ire-record ko lang po itong sinasabi ko sa kanila para pwede pong ulit-uliting pakinggan ng mga pasyente ko and kung may hindi po naintindihan, pwedeng balikan. So nagpatulong po ako dito sa mga kaibigan ko po na sila Dr. Jelza Zabat, who is an infectious disease specialist, and Dr. Jean Ambrosio, who is a pulmonologist. So ito po ay mga ilang payo lamang kung nag-COVID positive po kayo at kailangang mag-isolate sa bahay or sa center, no, habang nag-aantay ng iba pang sasabihin ng doktor or habang nag-aantay na may makausap na doktor or habang nag-oobserba, no, or nag-observe. Okay, so number one, maganda pong mag-isolate or wag makihalubilo ng at least 14 days. Mas maganda po kung kayang nasa isang kwarto lang kayo, naka-isolate talaga no, from the rest of the family. Mas maganda kung merong bintana yung kwarto para po may air circulation. Number two, mas mainam po kung well-ventilated yung lugar, kung kayang buksan yung mga bintana po sa bahay para mas safe po sa ibang mga kasama sa bahay natin. Kasi kahit po nakasara yung pinto natin, syempre minsan po binubuksan-buksan, di ba po, dahil kukuha ng pagkain sa labas ng pinto, etc. Mas maganda pong in general, well-ventilated ang mga bahay natin, kung kaya po. Okay, number three, obserbahan po ang inyong mga vital signs, yung mga blood pressure kung kaya, obserbahan ng pakiramdam. Pwede po kayong manghiram or bumili ng what we call the pulse oximeter para po ma-monitor ang oxygen saturation natin. So isa lang po yung device na nilalagay po sa finger. Ito po pala ang pulse oximeter. Example po ito. So pag nilagay niyo po siya sa finger ninyo, may makikita po kayong numbers dyan. Dalawa po usually yung nandyan. Hintayin po natin magka-value. Okay. So if you see, baka baliktad po kasi sa screen ninyo, yung 98 po dyan, yun po yung oxygenation ko, oxygen saturation, no? 98. And yung sa baba po, yung 78, yun po ang aking heart rate. So baka lang po ma-confuse kayo, akala nyo yung 78 or 76 or 77 yung ano nyo, yung O2 saturation. So hindi po yun po yung nasa taas. Meron naman po kasi nakasulat doon, no? SpO2. Yun po yung oxygen. Baka po kasi baliktad siya sa ibang devices. Alright? So, pulse rate or heart rate, nakalagay din po doon SpO2 percentage. So, yun po. Example po ito ng pulse oximeter na pwede pong gamitin kung meron pong COVID positive na at nagmamonitor po kayo sa bahay. Kung mas mababa sa 94% ang reading or medyo nahihirapan kayong huminga, maganda pong pumunta kayo po agad sa ER na malapit po sa inyo, no? Number four, unless meron pong congestive heart failure or may sakit sa bato at sinabihan po kayo ng doktor niyo before na merong limit yung pag-inom ng liquid or tubig, maganda po na mag-hydrate. No? Kung nag-positive po ang sa COVID, maganda po uminom ng sapat na tubig. Hindi rin po sobra-sobra. Yung sapat lang. Makakatulong po ito na makaluwag ng plema sa baga natin. Okay? Number five, kumain po ng tama. Piliin ang mga masusustansyang pagkain na madaming vitamina. Okay, number six, pwede pong mag-deep breathing exercises. Paano ba ito gagawin? So, hihinga po ng malalim, tapos hold your breath for a few seconds, and then ilabas po ng dahan-dahan ng hangin. Okay? Dahan-dahan lang po. So, pwede niyo po itong ulitin 10 times in an hour. So, sa loob ng isang oras, pwede niyo pong gawin to 10 beses and at least 4 times a day. So, sabi po ni Dr. Ambrosio, pagkagising, bago magtanghalian, sa hapon, at bago matulog. So, mga 4 times a day. Hindi naman po dapat gawin to ng tuloy-tuloy lang kasi mag-hyperventilate po kayo. No? Hindi rin po ito maganda. So, tama lang po. And then when you do this, siguraduhin pong walang tao sa tabi nyo and or naka-mask po kayo dapat kung merong ibang tao na hindi talaga kaya mag-isolate kasi po lalo kayo makakahawa. Ano kung nag-deep breathing kayo, at may COVID kayo at may tao sa paligid niyo at wala kayong mask. So, wag naman po tayong lalong magkalat ng virus. Okay. Number seven, wag pong itigil ang mga maintenance medicines niyo na binigay ng doctor before or inireseta ng doctor before para sa mga ibang condition ninyo. Kasi po, hindi po ito yung magandang time na magka-problem tayo sa ibang medical conditions natin
dahil meron na nga po tayong COVID. So, wag pong ititigil ang maintenance medicines. Of course, mas maganda kung makausap po ang mga doktor. Okay? Number 8, try po nating maging busy at productive. Alam ko po, nakakabagot ang mag-isolate, nakakabore, no? Pero pwede po nating tingnan ito as a way to restart. Pwede rin pong gamitin ang mga panahon na to para magdasal or gawin ang mga bagay sa bahay na hindi natin nagagawa kasi ang busy dati or hindi magawa-gawa kasi ang daming ginagawang iba. Ngayon po na nasa bahay lang, nakasiklud, pwede niyo po itong gawin. So may mga kaibigan po ako, ang ginawa po nila, nag-sort sila ng mga pictures nila. Yung iba po tumapos sa mga papeles na dapat nilang tapusin na. Yung iba po medyo nag-ayos-ayos ng bahay, na nag-redecorate or nagtanggal ng kalat sa kwarto nila. Parang ganun po. So, try po nating maging busy at huwag masyadong iisipin yung mga pinaka-nakakatakot na pwedeng mangyari. Although maganda naman pong magplano. Pero minsan po kasi sobrang takot po natin, magiging anxious po tayo, magkaka-anxiety attacks, tas hirap huminga. Nakaka-confuse po no, kung dahil ba ito sa COVID or dahil po ba ito sa anxiety. So, ito naman po ay only if you cannot talk to your own doctor. Mas maganda pa rin po talaga na may makausap pa yung doktor, makakonsulta, at least through virtual consult. Mas maganda po kung doktor niyo na po before para kilala na po kayo. Dahil po meron din po mga prescription medicines na pwedeng maibigay para po makatulong sa mas mabilis na pagpapagaling ninyo. So, yun lang po muna. I really hope makatulong po ito. Kailangan po talaga natin magtulungan lahat dahil ang dami-dami na pong nagkakaroon ng COVID, hindi po lahat kailangang i-admit and hindi naman din po talaga kayang i-admit lahat. So maganda po na at least yung mga basic po na dapat gawin, alam po nating lahat, no? As to the medicines, kung ano yung mga dapat simulhan, dapat po talaga yun makausap ang doktor kasi iba-iba po tayong lahat ng kondisyon eh. Hindi po lahat kailangan ng ganitong gamot, hindi lahat pwede ng ganitong gamot. Kailangan po talaga individualized ang mga sisimulang gamot sa atin. Hindi po ito dekahon. So yun lang po. God bless everybody. Take care po and sana po malipasan po natin lahat ito, itong pandemyang ito.